Napakalakas ng pagkabog ng puso ni Freya habang nakikita ang malakas na apoy sa factory. Pilit siyang kumakawala mula sa maigpit na pagkakahawak sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Sobra siyang nag-aalala kay Rafael na nasa loob pa ng factory. Halos nanghihina na siya nang marinig ang sunod-sunod na pagsabog sa loob nito. Si Freya ay isang matalinong personal assistant ni Mr. Rafael Lauchinko, ang isang half-Chinese, half-Filipino businessman na may-ari ng brewery. 10 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanyang ito. At sa loob ng 10 taon na iyon, ay nakita niya ang kabutihan ng boss niya. Sino ba naman siya para hindi maakit at mahulog ang loob sa gwapo, mayaman, at mabait na si Rafael Lauchinko. Biyudo na si Rafael. May 2 anak na sina Randy at Jessica. Halos kaedad niya na lamang ang mga ito. Pero kung gaano kabuti ang kanilang ama, ay siya namang sama ng ugali ng mga ito. Mata pobre sina Randy at Jessica. Lagi lamang ang mga itong nasa bakasyon at nagbubuhay hari at reyna ng dahil sa kayamanan na meron ng kanilang ama. Hanggang sa sermon lamang si Rafael sa mga ito. Pero pinapalampas lang rin ng mga ito ang lahat ng sinasabi ng kanilang ama. Walang alam ang mga ito sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Si Freya na isang personal assistant, ang katuwang ni Rafael sa lahat. Napaluhan na lamang si Freya ng maya-maya ay nakita niya ang isang katawan na inilabas ng mga bombero na umaapula ng sunog. Patakbong lumapit siya roon sa pasyenteng kaagad na dinaluhan ng mga doktor. Ito'y si Rafael. Rafael! Pinahid ni Freya ang luha sa mga mata nang makita itong umiti. Hindi niya napigilan ang sariling yakapin ng lalaki. Kanina pa siya kinakabahan at nag-aalala sa maaaring mangyari kay Rafael. I'm fine. Nakalanghap lamang ako ng maraming usok. Pero malakas pa ako, Freya. Nagkaroon kasi ng problema sa factory engines, kaya't mabilis na inagapan ito ng mga mechanics at sumama doon si Rafael. Hindi inaasahan na sumabog ang gas turbine engine dahil sa masyadong mainit na temperatura. May leakage pala ito at mabuti na lamang ay safe ang lahat ng factory workers at pati na rin ang mga operators. Nakaligtas rin si Rafael kasama ng mga technician, kaya't maliban sa factory na nasunog ay hindi sila nagkaroon ng casualties. Yun ang ipinagpapasalamat ng malaki ni Freya. Ayon sa technician, ay sinadya ang pagkakaroon ng leakage at ang pagsabog ng factory, kaya't nagkaroon ng matinding investigasyon sa mga police fire kasama ng mga engine technicians sa factory. Sir Rafael, confirmed na po at nahuli na namin ang tauhan mong gumawa ng krimen. Tinutukoy nito ang nangyaring leakage sa factory. Hindi napigilan na Rafael na maikuyom ang kanyang mga kamao. Mula sa video na nakuha ng CCTV, ay sinadyang hablutin ng isang tauhan ng isang tubo hanggang sa nagkaroon ng leakage. Kaagad naman itong nahuli ng mga pulis bago pa ito nakatakas. Noong interviewin na ito, ay sinabing binayaran lang raw siya ni Randy, na anak ni Rafael, para gawin ang bagay na yon. Galit si Randy sa'yo dahil gusto niyang pamahalaan ng factory, kaya niya siguro ito nagawa. Malungkot na saad ni Freya. Sumusobra na talaga si Randy. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang ito. Baka sa mukha ni Rafael ang pagkadismaya. Mas lalong nawalan siya ng gana sa kasamaan ng kanyang mga anak. Wala na siyang ibang maaasahan ngayon kung hindi ang babaeng nasa tabi niya lagi sa loob ng 5 taon. Napakabuti ng puso nito at magaling rin sa pamamalakad ng mga negosyo. Kaya si Freya na lamang ang maaasahan niya kapag darating ang araw na hindi niya nakaya. Sa edad na 52, ay malakas pa naman ang pangangatawan ni Rafael. Simula noong namatay ang asawang si Eleanor, ay hindi na siya muli pang nag-asawa sapagkat ayaw niyang madagdagan pa ang kanyang problema. Napakasama ng ugali ni Eleanor noong ito'y nabubuhay pa. Buhay rey na ito matapos niyang pakasalan. Wala itong alam gawin kung hindi ang maglustay ng perang pinaghihirapan niya. Isa itong social climber na naging asawa niya. Ni pagdidisiplina sa mga anak nilang sina Randy at Jessica ay hindi nito nagagawa. Palagi lamang itong nagtatravel at nagsusugal.
Mabuti na lamang at sa awa ng Diyos ay naitaguyod niya pa rin ang kanyang pangkabuhayan. Pero para kay Rafael, ay bigo na siya sa pagpapalaki ng maayos sa mga anak niya. Lumaki itong manang-mana sa asawa niya. Habang nakatanaw sa malayo, ay wala sa sariling napangiti si Rafael habang nakatitig kay Freya. Hanggang ngayon ay sikreto pa rin sa lahat, lalo na sa mga anak niya ang patungkol sa relasyon nila. Asawa niya na si Freya dahil pinakasalan niya ang babae 3 years ago. Pero hanggang ngayon ay walang nakakaalam ng patungkol sa relasyon nila, maliban na lamang kay Atty. Castro, na pribadong abogado na Rafael. Bising-busy si Freya sa ginagawa nitong paperworks. Freya is carefree and so beautiful. Kabaliktaran nito sa dating asawa niyang si Eleanor. Magaan itong kasama at sanay sa hirap ng buhay. Walang arte sa katawan at kuripot sa pera. Napasulyap na lamang siya sa relos dahil mag-aalas 12 na pala. Lumabas na lamang siya ng opisina at lumapit sa asawa niya na wala yatang balak na kumain. "Hi, kain na tayo. Nahugutom na ako eh." Nagangat ng tingin si Freya at sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi. "Sure, sabi pala ni Mama na maaga tayong umuwi mamaya. May konting salo-salo sa bahay. Saka na-miss na raw tayo ni Freda." Isang 3 taong gulang na batang babae si Freda. Anak nila ni Freya na binabantayan ng ina nito. "Ang sweet talaga ng baby girl ko." "Sure, pero sa ngayon, halika na dahil gutom na ako." Itinayo niya na ang kanyang asawa sa upuan at iniligpit ang mga gawain nito. Kahit napatawa na lamang si Freya na ninakawan siya ng halik sa pisngi. Masaya siyang kasama si Freya. Sa tanang buhay ng isang Rafael Lauchinko, ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang palaguin ng kumpanyang meron siya. Wala siyang kaligayahan sa buhay. Pero simula noong may nangyari sa kanila ni Freya at nabuntis ito, ay naging masaya na siya. Napakabait ng batang asawa niya at mas nakakatuwa ang anak nilang si Freda na sobrang sweet sa kanya. Paminsan-minsan lamang siyang umuwi sa mansyon niya kung saan naroon ang unang mga anak niya sa yumaong asawang si Eleanor. Sa bahay siya ni Freya umuwi. Walang kaalam-alam ang mga anak niya patungkol sa bago niyang asawa na si Freya at sa anak niyang nasa 3 taong gulang pa lamang. Tiyak na sisiklab ang isang napakalaking gulo sa kanilang pamilya sa oras na malaman ni Randy at Jessica ang patungkol sa relasyon nila ni Freya. Masaya silang kumakain ni Freya sa isang restaurant malapit sa kumpanya nila nang mapansin niya ang isang taong tila sinusundan sila. Lihim niyang tinawagan ang kanyang bodyguard para sa kanilang safety ni Freya. "Han, anong gagawin mo kay Randy?" Tanong ni Freya sa asawa habang nagsisimula na silang kumain. Napatitig sa kanya si Rafael sabay punas ng sauce sa bibig. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa anak ko, Han." Ganito silang mag-usap kapag silang dalawa lamang at nasa labas sila ng opisina. "Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting kausapin mo si Randy patungkol sa bagay na ito. Hindi niya ito dapat ginagawa. Kung gusto niyang pamahalaan ang brewery, ay mas mabuting pag-aralan niya na muna kung papaanong pamahalaan ito." "Pero hindi ako sigurado kung madadaan ba sa pakiusap si Randy." Malungkot ang mga mata ni Rafael na tumitig sa kanya. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang asawa. "Hindi makikinig sa akin si Randy, Han." "Hindi ko rin alam kung paano mo itatama ang pagkakamali ng mga anak mo. Pero sumasobra na sila." Napabuga ng hangin si Rafael habang nagkaroon ng ideya sa utak. Ipapakulong niya si Randy at gagawin niya yon para sa sarili niya at para na rin kay Randy. Hindi niya matatanggap ng magkaroon ng anak na kriminal. Kamuntikan ng masawi ang isang technician na nag-aayos ng turbine sa nangyaring pagsabog. Mabuti na lamang at malakas pa ang pangangatawan niya. Nagawa niyang ilayo sa nag-aapoy na engine ng technician niya bago pa ito sumabog ng malakas. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Freya nang marinig ang malakas na sigaw ng isang babae sa loob ng opisina. Maagang maaga pa kaya nagtataka si Freya kung sino ito. Siya lamang ang pumasok ngayon sa opisina dahil naroon sa factory si Rafael. Hands-on ito sa ginagawang renovation ng brewery nila. Ayaw nitong magkamali kaya naroon ito para i-supervise ang kanyang mga tauhan. "Where's my dad, ha?" Bumungad sa kanya ang galit na si Jessica. "Hugh, mabuti at narito ka na.
Tawagan mo si attorney at sabihin mong ilabas na niya sa kulungan si Randy. Utos ni Jessica sa kanya. Hindi yan pwedeng gawin ni attorney dahil sinampahan ng kaso ni Boss si Randy, Jessica. Ano? You're unbelievable. Bakit naman yan gagawin ni Daddy, ha? Anak niya si Randy, kaya hindi niya magagawa yan. Nagkibit balikat na lamang si Freya. Alam niyang kahit na anong uri ng pagpapaintindi ang gawin niya kay Jessica, ay hindi makikinig sa kanya ang anak ni Rafael. Nasaan si Dad? I need to talk to him. Nasa brewery. Pwede mo namang puntahan doon. Natigilan na lamang si Freya nang pinitik nito ang mga daliri sa harapan niya. Kailangan ko ng pera, kaya bigyan mo ako ng tseke. Gagamitin ko para kay Randy. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Freya at pinirmahan ang tseke na may lamang 5,000 at iniabot kay Jessica. What? Ito lang ang bibigay mo sa akin? Nalilisik ang mga mata nitong nakatitig kay Freya. Yan na lamang ang natitira sa budget ng allowance ni Randy this month, Jessica. May inaong wika ni Freya. Hindi pa nga nangangalahati sa isang buwan ay upos na ang budget ng mga ito para sa allowance. Kaya wala na siyang magagawa dahil it is the only way para mapigil ang mga ito sa paglulustay ng pera ng kanilang ama. Natatakot siyang dumating ang panahon na wala nang matira sa pinaghihirapan ni Rafael nang dahil sa 2 anak nito. Kaya yung sahod niya sa kumpanya ay iniipon ni Freya para yan sa kinabukasan ng anak niyang si Freda. Balak niyang magtayo ng sariling negosyo balang araw mula sa perang pinaghirapan niya. Natatakot si Freya na dumating ang araw na mawawala sa kanya si Rafael. Alam niya kung anong uri ang sama ng mga ugali ng magkapatid na Randy at Jessica. Siguradong magwawala ang mga ito sa oras na malaman ng mga ito ang patungkol sa kanila na Rafael at sa anak nilang si Freda. Galit na pinunit ni Jessica ang tseke sa harapan niya. Hindi raw sapat ang pera na iyon para sa pampiyansa ng kanyang kapatid na si Randy at tinutusan siya nitong maglabas ng pera mula sa account ng kanyang ama. I'm sorry patungkol sa bagay na yun, Jessica. Hindi ko hawak ang pera ng ama niyo. Si Boss lang ang tanging merong access sa pera niya. Wala na akong magagawa pa, Jessica. Wala ka talagang kwentang alalay ka kahit kailan. Hoy, baka nakakalimutan mong ang lahat ng ito at ang lahat ng pera ni Daddy ay sa amin ni Randy. Kaya ibigay mo na sa akin ang kailangan kong pera. Sinabi ko na sa iyong walang pera ang ama mo na iniwan sa akin. Hindi ko rin pwedeng pakialaman ang pera niya sa bangko. Dahil tanging siya lamang ang may kakayahang buksan ng account niya. Walang nagawa si Jessica na umalis na lamang sa opisina ng ama. Nakahinga ng maayos si Freya matapos umalis sa harapan niya si Jessica. Grabe talaga ang mga anak na ito ni Rafael, lalo na sa usaping pera. Habang si Randy naman ay galit na galit habang nag-uusap sila ni Jessica. Binisita siya ng kanyang kapatid sa kulungan. 2 araw na siyang nakakulong matapos siyang sampahan ng kaso ng kanyang. Wala pa siyang makuwang matinong abogado na kaya siyang ilabas sa sitwasyon niya ngayon. Tanging mga government lawyers lamang ang tanging may hawak sa kaso niya. Bakit mo ba kasi pinasunog ang brewery, ha? Naka-cross-arm na wika ni Jessica. Nakakainis rin kasi ang kabobohan ng kapatid niya. Bayaran ba naman ito ang isang factory worker para masunog ang brewery? Nagtagumpay ito sa pagsunog ng brewery, pero nag-iwan naman ng ebidensya kaya useless pa rin. Gusto kong bigyan ng leksyon si Daddy na hindi niya pwedeng gawin sa atin ang ganito. Kita mo, napakaliit ng budget na ibinigay niya sa atin. Ilang araw pa lamang ay ubos na at wala na tayong pera. Pero mali pa rin ang sunugin mo ang brewery. Bulyo ni Jessica. Kausapin mo si Freya. Sabihin mong ilabas ako rito. Utos ni Randy sa kapatid. Isa pa yung babaeng yan. Walang kwenta. Hindi niya raw pwedeng pakialaman ang pera ni Daddy. Nasuntok ni Randy ang mesa. Maganda naman sana si Freya at matagal na siyang may gusto rito. Pero mailap ito sa kanya. Hindi rin nila ito nauutusan para magnakaw ng pera mula sa kanilang ama. Lumaki silang dalawa ni Jessica na iniisip nilang sa kanila ang lahat ng meron ng kanilang ama. Lumaki silang nasa kanila na ang lahat. Balang araw ay sila rin ang magmamay-ari ng kumpanya ng kanilang ama. May plano na siyang ligawan si Freya para kapag nawala na ang daddy niya, ay si Freya ang magmamanage ng kumpanya ng kanilang ama. Sa ngayon, ang brewery kasi ang pinakamalaking source of money ng kanilang ama. Kaya gusto niyang siya ang mamahala ng brewery para mapasa kanya iyon balang araw.
kapag patay na ang daddy nila. Kinakainisan niya pa ang itinayong charity ng kanilang ama. Dahil para sa kanila, ay walang kwenta ang charity foundation ng ama. Dagdag gastos lamang iyon. Isang buwan ang lumipas at iniatras na ni Rafael ang kaso laban sa sariling anak ni Randy. Ipinakulong niya lamang ito para malaman itong nagkamali ito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay heto't balik na naman ang dalawa sa walang sawang pagsusugal, pag-alis ng bansa, at pagbili ng mga bagay na magustuhan ng mga ito. Gastos dito at gastos roon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ni Freya. Nagkasakit si Rafael ng isang malubhang sakit. Siya ang personal na nag-alaga rito sa ospital. Na-diagnose kasi si Rafael na mayroong sakit na cancer sa dugo. Magkatulong sila ni Atty. Castro sa kumpanya. Habang ang mga anak ni Rafael na sina Jessica at Randy ay hindi man lamang sumalo rito sa ospital. Oo, nakalabas na kasi si Randy ng kulungan. Pinatawa dito ni Rafael, kahit nakalabas rin ito sa kulungan matapos ang isang buwan. Nagulat na lamang si Freya nang magkagulo sa loob ng kwarto ni Rafael. Kilala niya ang boses ni Jessica. Jessica, anong problema? Ngunit sa halip na sagutin siya sa katanungan niya, ay dumapos sa pisngi niya ang mga palad nito. Teka, anong problema mong babae ka? Napasa po si Freya sa pisngi na namamanhid sa lakas ng sampal ni Jessica. Ang kapal na mukha mong babae ka na umakyat sa kama ng ama ko. Napalunok si Freya at hindi nakahuma. Posible kayang alam na nito ang patungkol sa relasyon nila ni Rafael? Jessica, huminahon ka at mag-usap tayo. Pakiusap niya sa dalaga. Ngunit itinulak lamang siya nito sabay marcha sa loob ng kwarto ni Rafael. Dad! Bulyaw nito na ikinagising naman ni Rafael. Sandali itong natigilan at nagpalipat-lipat ang nalilitong tingin tina Jessica at Freya. Anong ginawa mo kay Freya? Kita nito ang pamumula ng pisngi ni Freya at nakahuma pa roon ang mga kamay ni Jessica. Pinakasalan mo ang babaeng yan? May isang gold digger lang naman yan at pera mo lang naman ang habol niya sa'yo. Napapailing na lamang si Freya. Alam niya namang darating ang panahon na mangyayari ang ganito. Pero masakit pa rin ang mga salitang binitawan ng anak ni Rafael na isa raw siyang gold digger at mukhang pera. Tumahimik ka, Jessica. Umuwi ka na sa bahay. Saka na tayo mag-usap kapag okay na ako. Sige na, at huwag kang mag-eskandalo rito. Dinuro pa siya na Jessica bago ito lumabas ng kwarto. Nakalabas na si Jessica saka pa lamang tumulo ang mga luha ni Freya. Kaagad namang pinunasan na yun ni Rafael. Sabay gap ng mga malalambot niyang mga kamay. Ang mahalaga ay ang relasyon na meron tayo, Freya. Kaya hayaan mo sila kung anong isipin nila. Basta't sa sarili mo, alam mong malinis ng konsensya mo at hindi ka mukhang pera kagaya ng sinasabi nila. Paliwanag nito sa kanya. Mapait na napangiti na lamang si Freya habang inihahanda ang pagkain ni Rafael. Halika, tulungan kitang bumangon para makakain ka na. Namimiss na tayo ni Freda. Napangiti ito nang mabanggit niya ang anak nilang si Freda. Yeah, I miss her so much, Freya. Mahinang wika nito. Sabay patak ng halik sa mga kamay niyang muli na namang hinawakan ito. Nagsimula na siyang subukan ito ng pagkain at sandaling tumigil ito at napatitig sa mukha ng asawa. Freya, kung sakaling mawala man ako sa mundo, huwag na huwag mong payagan ng mga anak ko na lustay nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Natigilan si Freya sa sinabi ni Rafael sa kanya. Raf, stop joking around. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Magsasama pa tayo ng matagal. At ikaw ang magbibigay ng aral sa mga anak mo. Sa tingin mo ay makikinig sila sa akin? Pinigil ni Freya ang sariling mapaluha sa sinabi ng asawa niya. Ayaw niyang makita si Rafael na nasasaktan siya. Hindi natin alam ang buhay ng tao. Ang mahalaga ay masabi ko sa iyo ito. Ikaw ang asawa ko at sa iyo ko iiwan ang lahat. Hindi mo ibibigay sa mga anak ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Siyak na mawawala lamang ito ng parang bula sa oras na ibigay mo sa kanila ang kumpanya. Tumango na lamang si Freya sa sinabi ni Rafael para hindi na ito magsalita pa ng mga bagay na sinasabi nito. Ayaw niyang marinig ang ganoon na tila namamaalam na ito sa kanya. Hindi pa rin siya handa. Hindi niya pa alam kung paanong haharapin ang mga anak nito sa unang asawa. Sa mga lumipas na araw, ay bumuti na ang pakiramdam ni Rafael kahit nakauwi na sila sa kanilang tahanan.
Napakasaya ng anak nilang si Freda nang makita ang kanyang ama. Papa's girl ang anak niya at mas malapit ito sa kanyang ama kaysa sa kanya. Nagsiselos na nga siya minsan. Siya na muna ang pumasok ng opisina at si Rafael ay nasa bahay lamang nila kasama ang kanyang tiyahin. Siyang gumagawa ng mga gawaing bahay nila. Nagulat na lamang siya ng pagdating ni Freya sa opisina ni Rafael. Ay takot na takot ang sekretary nitong si Anne. Nagsumbong sa kanya si Anne na naroon sa loob si Randy, ang panganay na anak ni Rafael, at hinahanap siya. Kaagad na pinakiusapan niya ang sekretary na si Anne na huwag lumayo. Natatakot siya kay Randy, pero kailangan niyang maging matapang. Ito na ang tamang oras para harapin niya ang mga ito. At kagaya ng sinasabi sa kanya lagi ni Rafael, legal siya nitong asawa at wala siyang dapat na ikatakot sa mga anak nito. Anong kailangan mo? Bungad niya kay Randy na noon ay kampanting nakaupo sa upuan ni Rafael na asawa niya. Ang ganda mo pa rin, Freya. Wala kang kupas. Kahit asawa ka na ni Dad, ay napakaganda mo pa rin. Nakangiti nitong wika na hindi lamang pinansin ni Freya, pero inihanda niya ang kanyang sarili sa maaaring gawin ni Randy. Anong kailangan mo sa daddy mo? Nasa bahay si Rafael at wala rito sa opisina, Randy. Napangiti itong tumayo sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Ngunit mabilis namang nakaiwas si Freya sa pagkahawak nito. Mahilap ka pa rin hanggang ngayon, ha? Freya, magaling ang ginawa mong pagpapaksal kay Daddy. At mas lalo akong hahanga sa'yo kung makikipagsabuhat ka sa akin. Alam mo naman sigurong matagal na kitang gusto, hindi ba? Pagpatuloy mo lamang ang ginagawa mo at dahan-dahan na ililipat natin sa pangalan nating dalawang kumpanya ni Daddy. Hindi napigilan ni Freya ang pagkulo ng kanyang dugo sa tinula ng lalaking kaharap. Kahit kailan, ay napakali talaga ng tingin nito sa kanya. Inaakala nitong lahat ay kayang bilhin ng pera. Kaya kahit kailan ay hindi niya ginusto si Randy. Sila ni Randy ang unang nagkakilala dahil kaklase niya ito ng kolehiyo pa sila sa kursong business management. Masama ang ugali nito dati pa man at akala ng lahat ay nabibili sa pera-pera. Pati na rin ang mga guro nila. Nagulat na lamang siya ng malamang ama nito si Rafael, na kilalang pinakamayamang tao sa bayan nila. Bukod sa pagiging gwapo at mayaman ni Rafael, ay napakabuti ng puso nito. Nababaliw ka na ba, Randy? Hindi ko gagawin kay Rafael ang mga bagay na yan. At alam mong hindi ako ganyang tao. Mamula-mula ang pisngi niya sa ibis kay Randy at naniningkit ang mga matang nakatitig sa anak ni Rafael. Bakit, Freya? Bakit si Dad? Bakit hindi na lang ako? Kay tagal ko nang naliligaw sa'yo. Pero si Dad talaga ang pinakasalan mo. Ang isang matanda na halos tatay mo na. Hindi napigilang bulyaw sa kanya ni Randy. Mahal ko ang daddy mo. At kahit ilang Randy pa ang nasa harapan ko, ay hindi ko ipagpapalit si Rafael. Naiintindihan mo ba? Bakit? Dahil ba mayaman si Daddy? Freya, ang lahat ng ito ay mapapasa akin din kapag namatay si Dad. Kapag nawala na si Dad, ay mapapasa akin ka rin. Dream on, Randy. Hindi yan mangyayari. Bakit, ha? Dahil magkaiba kayo ng ama mo. Dalisay ang pagkatao ni Rafael at napakabuting tao ni Rafael. Kabaliktaran sa inaasal mo. Kaya hindi ko ipagpapalit si Rafael sa kahit na anong mangyaman sa mundo. Kahit kumapang pa sa lupa dahil sa kahirapan si Rafael pa rin ang mamahalin ko. Napatawa ito ng pagkak at hinawakan ng maliit na pisngi ni Freya. Why not me? Kaya kong tapatan si Daddy. At gwapo naman ako, ha. Akmang ilalapit nito ang mukha sa mukha niya nang binigyan ito ng isang malakas na sipa ni Freya sa ari nito. Napaigik ito sa sakit. Kaagad namang lumayo si Freya rito at inihanda ang sarili sa kung sakali mang muli itong lumapit sa kanya. Tatakbo siya ng mabilis palabas ng opisina kung sakaling muli itong lumapit sa kanya. Hindi kita kailanman pipiliin over your dad dahil napakasama ng ugali mo, Randy. Kung maayos ka sigurong tao at may mabuting pag-uugali, siguro may chance pang magustuhan kita. Pero sa kapastusan at kasamaan ng ugali mo, huwag ka nang umasa na makahanap ng matinong babae. Dinala niya ang mga papel na kailangan niya sa meeting sa mga bagong kliyente nila. At pagkatapos, ay iniwanan si Randy na namimilipit pa rin sa sakit sa kanyang pagitan dahil sa ginawa ni Freya. Naikuyom ni Randy ang kanyang kamao, pero hindi niya naman kayang saktan si Freya.
dahil totoong mahal niya ito. Nasasaktan lamang siya nang malamang mula kay Jessica na si Freya at ang kanyang ama ay matagal nang ikinasal. Hindi niya inaasahan ng bagay na iyon. Hindi niya akalaing mangyayari iyon. Akala niya ay mapapaamo niya rin si Freya balang araw at mamahalin rin siya nito, pero hindi na pala mangyayari iyon. Nadismaya si Randy sa nalaman na may anak na ang mga ito, na nasa 3 taong gulang na. Tuluyan na talaga siyang nawala ng pag-asa na mapapasa kanya si Freya. O diba? Sinabi ko na sa'yo, ayaw mong maniwala eh. Nilagok ni Randy ang alak mula sa bote nito. Nasa mansyon na siya at hindi niya napigilan ang lungkot na nadarama ng dahil sa nalaman kanina. So anong balak mong gawin ngayon? Tutunganga ka na lang ba kuya? At hahayaan ang haliparot na spray na yon na kunin sa atin ng lahat? Kuya naman. Untag ni Jessica dahil sa hindi man lamang siya sinagot ni Randy. Tila wala ito sa sariling mabilis na nilagok ang laman ng bote. Jessica, wala naman tayong magagawa roon. Asawa na siya ni Daddy. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ibibigay na natin kay Freya ang mga ari-arian ni Daddy. Atin lang yun syempre. Nagpupupuyos ang kalooban ni Randy sa nangyari. Hindi niya inaasahang tataluhin siya ng kanyang ama. Alam ng ama niya na matagal na siyang may damdamin para kay Freya. Pero inasawa talaga nito ang babaeng mahal niya. Syempre Jessica, hindi tayo papayag na mapunta lamang sa ibang tao ang mga bagay na nararapat sa atin. Muling nilagok ni Randy ang alak. Kailangan niyang makagawa ng paraan para makuha niya si Freya. Kailangan niya lang ng isang magandang plano para isagawa yon. Makikita ng babaeng yan ang hinahanap niya. Sa mga sumunod na araw, ay muli na namang isinugod ni Freya sa ospital si Rafael. Mas lalo pang lumala ang kondisyon nito ngayon. Habang wala pa yung malay, ay biglang dumating si Randy at Jessica. Hindi niya inaasahang makakatanggap na naman ng isang malutong na sampal mula sa kanilang ama. Sapo niya ang pisngi at itinulak niya si Jessica papalabas ng kwarto ng kanyang asawa. Ano na naman bang problema mo? Galit na wika ni Freya. Ramdam niya ang pamamaga ng kanyang pisngi nang dahil sa ginawa ni Jessica sa kanya. Anong ginawa mo kay Daddy ha? Hindi mo ata naalagaan ng maayos si Dad. Kukunin ko si Daddy sa'yo. Natigilan si Freya at sumiklab sa katauhan niya ang matinding inis sa mga anak ni Rafael. Hindi mo makukuha sa akin si Rafael dahil asawa niya ako at ako ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa dulo. Naiintindihan mo ba? Sagot niya sa malditang si Jessica. Kami ang mga anak ni Daddy, kaya sa amin nararapat na mag-alaga sa kanya. Napatawa ng pagak si Freya sa sinabi ni Jessica. Kailan lang ba nagkaroon ng halaga sa mga ito si Rafael? O sige, alagaan mo si Rafael, pero hindi ako aalis dito sa ospital dahil babantayan ko ang asawa ko. Gold digger. Bulyaw naman ni Jessica na lalong ikinainis ni Freya. Nilabanan niya ito at pagkatapos ay iniwanan ito sa labas ng kwarto ni Rafael. Pumasok siya roon sa loob at naupo sa tabi ng kama ni Rafael. Love, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga anak mo. Kaya gumising ka na at huwag mo na kaming iwanan ni Freda. Kailangan kita, Rafael. Kailangan ka namin ni Freda. Pinahid ni Freya ang mga luha na naglalandas sa mga mata niya. Alam niya naman na ang kayamanan lamang ng asawa niya ang habol ng mga anak nito. Mas lalong siyang natatakot ngayon sa mas lalong lumalalang sitwasyon ni Rafael. Hindi niya alam kung kakayanin niyang harapin si Randy at Jessica. Nabasa niya ang ginawang last will and testament ni Rafael. Nakita niyang ibinigay ni Rafael sa 2 anak ang mga ari-arian na napundar nito all these years. Pero yung natira ay sa kanila na ni Freda. Yung lahat ng naipundar nito matapos silang makikasal sa makalipas na 5 taon. Pero yung ari-arian na para kina Randy at Jessica ay hindi makukuha ng mga ito kapag hindi nila matutunan kung papaanong magpalakad ng kumpanya. Siya ang mamamalakad sa pera ni Randy at Jessica hanggat hindi matuto ang mga ito kung papaanong pahalagahan ang negosyo nila. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Rafael at iniluwa noon si Jessica na napakalamig ng tingin sa kanya. Hindi niya na lamang ito pinansin na naupo sa sofa. Ako na ang magpapantay kay Daddy, Freya. Pwede ka nang umuwi. Hindi ako alis dito, Jessica. Hihintayin kong magising si Rafael. Sagot niya na hindi man lamang tinapunan ng tingin si Jessica. Ama ko si Dad, kaya may karapatan akong alagaan siya, Freya. Kaya pwede ba?
Bigyan mo naman ako ng oras para makasama ang ama ko. Malungkot na saad ni Cheska. Napabuntong hininga na lamang si Freya at tumayo para pagbigyan ito. Pero hindi siya aalis dito sa ospital, kundi dito lamang siya para mabantayan ng maayos si Rafael. Lalabas lamang siya sa kwarto nito at babantayan ito sa labas. Kanina pa nakatitig si Cheska sa kanyang ama. All this time ay wala itong oras sa kanila ni Randy noong buhay pa ang kanilang ina. Si Rafael ay naging mabuting ama sa kanila ni Randy, lalo na ng pagdating sa pera at pangangailangan nilang magkapatid. Naglalaan naman ito ng oras sa kanila ni Randy noon, pero simula nung mamatay ang kanilang ina, ay nararamdaman nilang may iba na sa pakikitungo nito sa kanila. Hindi na kagaya noong dati ang pagiging ama nito sa kanila. Minsan na lamang nila itong nakakasama ni Randy. Lagi itong nasa trabaho at halos wala ng oras sa kanilang magkapatid. Pero kahit papaano, ay nagiging mabuti naman itong ama sa kanila. Nakakainis lang dahil nag-asawa ito muli, hindi man lamang nila alam ni Randy. Ayaw nilang mag-asawa itong muli dahil nais nilang sa kanila lamang ang kayamanan nito. Ayaw nilang maging kahati si Freya na dating personal assistant nito, lalo na ang anak nitong si Freda. Hindi sila makakapayag kaya ngayon ay gagawin niya ang lahat para mapermahan ng kanilang ama ang papeles na dala niya. Naglalaman yun ang paglilipat ni Rafael sa lahat ng ari-arian nito sa kanila ni Randy. Halos nangangati na ang mga palad niyang humawak ng milyong-milyong salapi mula sa kumpanya ng kanyang ama. Gustong-gusto niya nang hawakan ang lahat ng pag-aari ng ama. Napansin niyang bagyang gumalaw ang mga kamay ng kanyang ama. Kaagad na hinawakan niya ito. Dad, Nakangiting wika niya. Nakakunot ang noo nito nang makita siya. Dad, pinauwi ko na lang muna si Freya. Ako na muna ang magbabantay sa'yo. Aniya sa ama. Tumango naman ito at sinenyasin siyang maupo. Nasaan na si Randy? Cheska, ang gusto ko sana ay maging maayos na ang buhay niyo. Makita ko sana kayong tumayo sa sarili niyong mga paa bago ako mawala sa mundong ito. Mahinang wika nito. Dad, don't worry about us. Magiging okay naman kami ni Kuya. Lalo na at napakayaman ng aming ama. Kapag nasa amin na ang lahat ng iyon, ay hindi na kami maghihirap ni Kuya kapag nawala ka na. Napapahiling si Rafael sa narinig mula kay Cheska. Wala talaga siyang maaasahan sa mga ito. Maliban sa pagiging patugan, ay hindi niya talaga nakikitaan ang utak ang dalawang ito. Malayong malayo sa anak nila ni Freya na si Freda, na kahit 3 taong gulang pa lamang, ay daig pang matanda kung mag-isip at manalita. Papaano kayong magiging okay kung ganitong hindi kayo marunong gumawa ng mga bagay-bagay sa kumpanya? I've already told you na mag-aral kayong patakbuhin ng kumpanya para rin sa inyo ang lahat ng sinasabi ko. Mahinahong wika ni Rafael sa anak na si Cheska. Paano nga bang pinalaki nila ng dati niyang asawa ang kagaya nila Randy? Dad, heto, dinala ko na ang mga papeles na ito para mapirmahan mo na at hindi ka na mahihirapan pang gumawa. Pirmahan mo lamang ito, Dad. Natigilan si Rafael sa sinabi ni Cheska at napadako ang tingin sa iniabot nitong papel. Transfer of asset ang mga papel na iyon, kaya hindi napigilan ni Rafael ang sobrang galit sa kanyang anak. Sinigawan niya ito sa galit niya. Wala na talagang mabuting naiisip ang mga ito kung hindi pera. Pera at pera na lamang. Halos naninikip ang paghinga niya na sinigawan si Cheska palabas. Bakit, Dad? Hindi mo pa kayang ibigay sa amin ni Randy ang pera mo nang dahil sa Freya na yon? Pera lang rin naman ang habol sa'yo ni Freya na yan. Hindi ka mahal ni Freya dahil matanda ka na. Bulyaw ni Cheska nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Rafael. What are you doing? Kitang-kita ni Freya ang frustration sa mga mata ni Rafael at pagkairita sa anak habang si Cheska naman ay naniningkit ang mga matang sinugod siya. Pero bago pa man ito nakalapit sa kanya, ay pinigil na ito ni Freya dahil sobra siyang nag-aalala kay Rafael. Itinulak niya si Cheska at patakbong lumapit sa asawa. Rafael, mahal. Nagmamadaling pinindot ni Freya ang emergency button nang makitang humihingal na si Rafael. Pinalabas sila ng mga doktor na ngayon ay kaagad na dinuluhan ng nahihirapang si Rafael. Get lost, Cheska. Get lost. Habang nagtitimpi pa ako sa galit ko sa'yo. Get lost. Nanggagaliiting wika ni Freya sa anak ni Rafael. Ha? Get lost? Para ikaw ang narito sa tabi ni Dad?
para limasin mo ang lahat ng meron kami ni Randy. Hindi na napigilan ni Freya ang mga kamay na dumapo sa pisngi ni Jessica nang dahil sa matinding galit niya rito. Ang babaeng ito ay hindi man lamang nag-aalala sa kalagayan ng kanilang ama. Ang iniisip lamang nito ay ang pera at ari-arian ng kanilang ama. Hindi niya lubusang maisip kung bakit ganito ang mga mindset ng mga unang anak ni Rafael. Hindi niya maisip na ganito sila kasama. Umalis itong nanggagalaiti matapos makatikim ng sampal mula kay Freya. Gagawa siya ng paraan para mailayo niya si Freya at Freda sa buhay ng kanilang ama. Kakausapin niya si Randy at gagawa sila ng plano para sa babae ng kanilang ama. Sa awa ng Diyos ay nailigtas na rin si Rafael mula sa pingit ng kamatayan. At sa mga sumunod na araw ay nakita ni Freya ang mabilis na paglakas ni Rafael. Kaya't napakasaya niya. Pero gusto nitong itago ang patungkol sa pagbuti ng kalagayan niya sa mga anak. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Rafael. Pero sinunod niya lamang ang gusto nito. Dinala niya si Freda sa ospital para makausap nito ang ama dahil umiiyak na ito dahil sa pagkamis sa kanyang ama. Napakasaya ng dalawa at panay ang pag-uusap ng mga ito nang makatanggap siya ng tawag mula kay Atty. Castro na may nangyari raw sa kumpanya. Kahit nagmamadali siyang nagpaalam kay Rafael para pumunta sa kumpanya. Iniwan niya roon si Freda kasama ng yaya nito. Napakalakas ng kabog sa puso ni Freya habang papunta sila sa opisina. Naroon na si Atty. Castro at hinihintay siya. Nagulat na lamang siya nang pagdating niya sa kumpanya ay wala na roon ang mga dating tauhan ni Rafael. Sinabi sa kanya ni Atty. Castro na pinagtatanggal ni Jessica ang mga tauhan nila. Nag-take over si Jessica sa kumpanya at binago ang lahat ng nakasanayan nila. Nagulat pa si Atty. na sa loob ng ilang araw ay napakalaking salapi ang nawala sa kumpanya. Hindi raw nakita si Randy sa loob ng kumpanya. Tanging si Jessica lamang ang naroon at kung ano-ano ang ginagawa. Sa araw na ito ay nagulat na lamang si Atty. Castro nang tinawagan siya sa isa sa mga board of directors ng kumpanya na nagpatawag raw ng meeting ang bagong CEO. Naikuyom ni Freya ang mga kamao nang hindi sila pinapasok ng gwardiya dahil order daw yan ng nasa itaas. Inis na sininghala ni Freya ang gwardiya at binantaan na kakasuhan si ginawa nito kaya natakot ito. Hindi rin kasi sila kilala ng gwardyang ito dahil bago lamang ito sa kumpanya. Lahat ng mga naroon ay nagulat nang pumasok si Freya. Nagalit na galit kasama si Atty. Castro. Hinarang pa sila ng isang sekretary at sinabing ongoing pa ang conference meeting at hindi sila pwedeng pumasok. Tumabi ka. Kung ayaw mong pati ikaw, ay kasuhan ko. Nanimingkit sa galit ang mga mata ni Freya nang dahil sa babaeng ito. Kaagad naman itong natakot at tumabi sa gilid. Diretso sa conference hall si Freya, kasama ni Atty. Castro. Nagulat ang lahat nang makita nila si Freya na ito'y galit na galit. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na baguhin ang lahat dito sa loob ng kumpanya, ha? Namumula pa sa galit si Freya at pinukpok ang mesa. Freya, calm down. Pigil ni Atty. Castro sa kanya. Oh my dear, you're just in time. Na-inform ko na ang lahat na ako ang mag-take over ng kumpanya ni Dad. Dad is dying in the hospital bed just right now. At hindi ako papayag na ikaw nakabit niya ang papalit kay Daddy. Kami ni Randy ang mga anak niya. Kami ang may karapatan para mamahala sa kumpanya. Galit na galit si Freya, lalo na sa tila ng aasar na mukha ni Jessica. Buhay pa ang daddy mo, pero minamaldisyon mo na. Anong klase kang anak, Jessica? Everyone here, leave ngayon din. Walang mangyayaring changes of management ng kumpanya. Buhay sa Rafael, at hindi totoong nag-iingalo sa Rafael. Halos mangiyak-ngiyak sa galit si Freya sa ginawa ni Jessica. Ako ang anak ni Daddy, kaya ako ang direktang tagapagmana ng kumpanyang ito. Hindi ikaw, at ang bastata mong anak, hindi bibigay sa ni Rafael ang pamamahala sa kumpanyang ito dahil wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Ilang araw mo pa lamang nahawak ang kumpanya, pero napakalaking pera na ang nawala rito at finaldas mo. Paano mong nagawa ito sa lahat ng pinatirapan ng ama mo? Kalmanteng naghalungkat si Jessica sa mga papel na nasa harapan niya at ibinigay sa kanya ang isang transfer of assets na pinirmahan ni Rafael. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Freya. Hindi gagawin ni Rafael ang ganoong bagay, kaya napapangisi siya at sinabihan ng babae na fake ang pirma ni Rafael sa papel nito.
Kilala niya ang asawa at hindi ito basta-bastang gagawa ng isang bagay na hindi nito pinag-iisipan. Hindi ito gagawa ng mga bagay na hindi sasabihin sa kanya. Kaya alam niyang peke ang papel na may pirma ni Rafael. Kung hindi nito naloko si Rafael, ay tiyak na peke at minanipula nito ang pirma ni Rafael. Akala mo ba sa akin, Cheska, tanga? Nag-aral ako ng ilang taon. 5 taon akong namamahala ng kumpanyang ito kasama ang titi mo. Plus 5 taon pa simula nung kinasal kami ni Rafael. Ikaw na walang kaalam-alam kung paanong palakihin ng kumpanya, ay lolokohin mo ko? Para nagtrabaho ko kung lolokohin mo lang, Cheska. Hinablot ni Freya ang mga papeles mula sa mga kamay ni Cheska at hindi siya padadaig rito. 1.5 million ang naiwala mo sa kumpanya dahil na-scam ka sa isang deal na piniramahan mo noong Martes. Do you think highly of yourself, ha? Hindi nakapagsalita si Cheska. Totoong naloko siya ng kaibigan niyang si Albert sa deal na yun. At tinangay ang inakala niyang magandang partnership pati ang malaking pera para sana sa partnership nila. Napakalakas talaga ng dila ng babaeng ito. At napapahiya pa ata siya sa mga naroong board of directors. Pinangakuan pa naman niya ang mga ito ng 5% share sa kumpanya sa oras na papanigan siya ng mga ito. And you, all of you, dinuro ni Freya ang lahat ng board of directors na narito. Akala nyo yung bibigay ni Cheska ang sinabi nitong 5% shares kapag pumanig kayo sa management niya? Napatawa ng pagak si Freya at inisa-isa ang rules and regulations ng kumpanya na hindi maaaring magkaroon ng shares ang mga board of directors dahil isang private company ang kumpanya ni Rafael. Hindi aprobado ng mag-asawa ang sinabi ni Cheska at lalong hindi totoo ang ginawa nitong papeles na transfer of assets. Namumula sa galit si Cheska sa mga sinabi ni Freya, kaya't galit na dinuro niya ito. Ilang ulit niyang ipinamukha ritong isa lamang siyang kabit at colleague na hindi pwedeng makibahagi sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahan na matapang siyang haharapin ni Freya at isinampal sa kanya ang katotohanang wala silang ibang ginawa ni Randy kung hindi ang mangwaldas ng pera ng kanilang ama. Sinampal sa kanya ni Freya ang isang katotohanan na ikinahiya niya sa harapan ng mga board of directors na kumampi sa kanya. Hindi niya inaasahang napakalakas ng loob ni Freya para kalabanin siya. Idagdag pa ang personal na abogado ng kanyang ama na nasa panigri ni Freya. Talagang pinipilit siya ng babaeng ito na gumawa ng masama. Sinabi kasi sa kanya ni Randy na hindi nila makukuha si Freya sa ganitong paraan. Sinabi nitong kikidnapin raw nila si Freya at ilalayo sa ama nila. Alam niyang matagal nang gusto ni Randy si Freya, pero hindi siya pumayag. Kahit papaano hindi naman siya ganoon kadesperada. Para pati pagkababae ni Freya ay abusuhin niya. Alam niyang pipilitin ito ni Randy pero sa nangyari ngayon ay mukhang susundin niya na lamang ang kagustuhan ni Randy. Hindi nagtagumpay si Cheska sa balak nito at muling nilinis ni Freya ang kumpanya. Ibinalik niya ang kausayan ng kumpanya ni Rafael. Pinabalik niya ang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan ni Rafael na naninilbihan sa kanila ng ilang taon na at naging tapat sa kanila. Sinibak niya sa pwesto ang ilang incompetent sa trabaho na bagong hire ni Cheska at pinanatili ang mga magagaling. Lalo na yung kayang makipagsabayan sa trabaho at masipag. Naging maayos muli ang kumpanya sa pagpupursige at pagsisikap ni Freya. Dahan-dahang naibalik ang perang nawala sa kumpanya. Hinabol din ng batas ang scammer na si Albert na nanloko kay Cheska. Si Rafael ay kinawaan ng Diyos at unti-unti nang bumuti ang pakiramdam. Lumakas na rin ito kaysa sa mga nakaraang buwan. Nananatili na ito sa bahay nila. Pero kagaya ng kagustuhan ni Rafael, ay tinago nila ang patungkol sa totoong kalagayan niya mula sa mga anak niyang gahaman sa pera. Ayaw niyang malaman ng mga ito na siya ay gumaling na. Alam niyang sa kabila ng pananahimik ng mga ito, ay may niluluto na naman itong masamang balak para lamang makuha ang kumpanya. Yun ang bagay na pinaghahandaan ni Rafael. Sa oras na iyon nagagawa pa ulit ng kasamaan at panloloko ang dalawa, ay malalaman na ng buong mundo ang tinatagong sikreto ng mga ito. Hapon na nang nagulantang si Freya sa loob ng opisina, matapos siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ina na may kumidnap daw kay Freda habang nasa grocery sila. Isinama kasi niya sa grocery store si Freda kasama ang yaya nito.
Ang yaya ni Freda ay dinala sa ospital dahil sa nabagok ang ulo nito sa semento matapos makipagbarilan sa mga kidnappers. Napakalakas ng kaba ng puso ni Freya matapos makatanggap ng mensahe na hindi na raw siya pwedeng magsumbong sa mga pulis dahil sasaktan ng mga kidnappers ang anak niyang si Freda. Tuluyang napaiyak si Freya at nagmamadaling umuwi ng bahay. Naabutan niya si Rafael sa bahay na kausap ang isang kaibigan na opisyal ng mga pulis. Takot na takot si Freya na baka kung anong mangyari sa anak niya dahil sa tumawag ng mga pulis si Rafael. Trust me, okay? Walang mangyayari kay Freda at kikilos ang mga pulis nang hindi malalaman ng mga kidnappers. Makipag-cooperate ka lamang sa kanila at makipag-negotiate. Ginagap ni Rafael ang mga kamay niyang nanginginig na. Hindi siya mapalagay. At nasa isip niya ang kanyang anak na si Freda. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanyang anak. Alam niyang natatakot na ito sa ngayon. Samantala, habang sa isang hindi kilalang bahay, ay nagising na lamang si Freda. Noong una ay natakot siya ngunit nawala ang takot niya nang makita niya ang Kuya Randy niya. Kuya, akala ko kinidnap na ako ng mga bad people. Ikaw naman pala ang kumuha sa akin. Namimiss mo na ako, kuya. Nagulat si Randy nang yakapin siya ni Freda. Sinabi niya na kasi kay Cheska na igapos ang bata kahit napakamot tuloy siya ng kanyang ulo dahil sa ginawa ng makulit na batang ito. Where is Ate Cheska, kuya? Maayos at matuwid itong magsalita kahit na 3 taong gulang pa lamang ito. Napilitang umiti si Randy sa bata at sinabing bumili lamang ng pagkain si Cheska. Manang-mana talaga ang batang ito kay Freya. Ideya ni Cheska na kidnapin ng bata para magamit nila laban kay Freya. Balita nila ay naghihingalo na ang kanilang ama sa ospital nang dahil sa sakit nito. Kaya heto't gagawin nila ang lahat makuha lamang ang kumpanya at ang lahat ng ari-arian ng ama. Alam nilang nahihirapan na ngayon si Freya at lalo na ngayong kinidnap nila ang bata. Naging makulit pa ito sa kanya. Hindi napigilan ni Randy na makaramdam ng awa sa bata na napaka-inosente. Wala man lamang itong kamalay-malay na kinidnap na nila. Ginamit nila laban sa ina nitong si Freya. Hindi napigilan ni Randy na makaramdam ng awa sa bata. Tila inahaplos ang puso niya sa bawat paghawak-hawak ng bata sa mga kamay niya. Kampante lamang itong nakikipag-usap sa kanya na hindi alam na nasa panganib siya. Hindi niya naiintindihan ang lahat pero nakaramdam siya ng awa sa batang si Freda. Dumating na si Freya sa eksaktong lugar kung saan naroon ang eksaktong lokasyon na sinabi sa kanya ng mga kidnappers. Isa itong hindi kalakihang bahay at natatakot siya nang makapasok na siya sa loob. Pamilyar siya sa lugar na iyon. Nanayo ang balahibo ni Freya. Bakit dito? Bakit sa lugar na ito pa? Nanginginig siya sa takot at muling bumalik sa kanyang nakaraan ng isang ala-alang pilit niya ng kinakalimutan. Dito mismo sa lugar na ito at sa loob ng bahay na ito, dito nasira ang buhay niya ilang taon nang nakakaraan. Napakalakas ng kabog ng puso ni Freya. Pero narito ang anak na si Freda, kaya hindi siya pwedeng umatras. Maaari kayang ang kidnapper na kumidnap kay Freda ay ang lalaki rin na lumapastangan sa kanyang pagkababae ilang taon nang nakakaraan? Nagbalik kay Freya ang lahat ng masasakit niyang nakaraan. Kinidnap siya noon at dinala sa bahay na ito. Dito mismo sa bahay na ito ay ginahasa siya at sinira ang kanyang dangal. Nawala sa kanya ang ilang pinakamahalagang bagay na iniingatan ng isang babae. Ang kanyang dangal at puri ay nasira sa bahay na ito. Nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Huli na noong mailigtas siya ng boyfriend niya noong si Rafael. Nagtagumpay na ang walang iyang lalaking iyon sa panggagasa sa kanya. Nanginginig ang kalamnan ni Freya na pumasok sa bahay. Freda? Freda, anak? Freda, narito ka ba, baby? Nanginginig ang boses na pagtawag ni Freya. Madilim sa loob ng bahay. Ngunit biglang bumaha ng liwanag noong pumasok na siya. Nakita niya sa sofa si Freda na nakaupo sa couch na may luha ang mga mata. Katabi nito si Cheska at Randy. Sinabi niya na nga ba na ang mga ito ang kumidnap kay Freda? Freda, anak? Ngunit napatigil si Freya nang may biglang humablot sa mga braso niya. Isa ito sa mga taong kumidnap kay Freda. Mommy! Ate Cheska! Please don't hurt my mommy! Iyak na wika ni Freda na hindi man lamang tumayo sa couch. Halika, Freya.
Nakatawang wika ni Jessica. Nanginginig si Freya habang lumalapit sa anak at doon mahigpit na niyakap niya si Freda. Pinupog niya ng halik ang bata. Sobrang pag-aalala niya rito. 2 araw itong nawala sa kanya at 2 araw rin siyang hindi makatulog. Wow, it's perfect family reunion, bro. Hindi ka ba masaya? Tudyo nito kay Randy na ngayon ay madilim ang mukha. Blanko ang ekspresyon sa mga mata nitong nakatitig kay Jessica. Anong ibig mo sabihin, Jessica? Jessica! Bulyaw ni Randy sa kapatid. Narito na si Freya. Kaya gawin mo na ang gusto mong gawin. Pagkatapos noon, ay pakawalan mo na sila. O ayaw mo pang malaman ni Freya ang katotohanan, bro? Anong katotohanan sinasabi mo? Napagulgol si Freya matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Jessica. Ipinanyag nitong si Randy ang gumahasa sa kanya ng gabing iyon. Kinidnap siya ni Jessica para ilayo sa ama nila dahil nagdududa na ang mga ito at may relasyon sila ng dati nila. Kaya kinidnap siya ni Jessica para takutin na layuan si Rafael. Pero si Randy na matagal nang may gusto sa kanya ay nalasing ng gabing iyon. Hindi nito napigilan ang sariling gasahin siya at sirain ang pagkababae niya. Ang gabing iyon, ang pinakamadilim na pangyayari sa buhay ni Freya. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Rafael bago pa man siya muling halayin ng salbahing lalaking iyon na hindi niya nakilala noong una. Ngayon ay naging malinaw na sa kanya ang lahat. Si Randy ang gumahasa sa kanya ng gabing iyon. Ipinagbubuntis niya noon si Freya nang pakasalan siya ni Rafael. Tumanggi pa siya dahil nahihiya siya kay Rafael. Marumi na ang tingin niya sa kanyang sarili at hindi karapat-dapat para kay Rafael. But Rafael never gave up on her. Patuloy siya nitong minahal at inalagaan siya sa pagbubuntis niya kahit napagdesisyonan niyang kalimutan ang lahat ng masakit na nangyari sa kanya. Kagaya ng gusto ni Rafael ay nag-move on siya sa buhay at hinarap ang lahat kasama si Rafael. Pero hindi niya inaakalang ang nakaraan at ang masakit na pangyayaring iyon na pilit niya nang inililibing sa kanyang alaala ay babalik pa. Hindi niya akalaing aabot sa suktulan ng kasamaan ng magkapatid na ito. Ang inaakala niyang may kabutihan pa sa puso ng mga ito ay isang kamalian lang pala. Talagang kahit kailan na hindi magbubunga ng mabuti ang isang masamang puno. Narinig niya mula kay Rafael kung gaano kasama ang asawa nito. Namatay itong hinahangad na makuha mula sa kanyang lahat ng pag-aari niya. Hindi man ito nagtagumpay, ay tinuloy naman ng mga anak nila ang adikhain ng kanilang inang si Eleanor. So ikaw ang lumapastangan sa akin? Ikaw ang gumahasa sa akin noon? Ikaw ang walang hiyang-hiyon? Pinag-aampas niya ang dibdib ni Randy sa galit niya. Ngunit natigilan siya matapos siyang pinasalbahan ng putok ni Jessica. Enough, you fool! Bulyaw sa kanya ni Jessica, habang si Freda ay nakayakap sa kanya at takot. Nanginginig sa takot ang anak niyang mahigpit na niyakap. It's okay, baby. Narito na si Mami. Hindi kita hayaan na masaktan, anak. Nagsusumiksik sa bibig niya si Freda, na noon ay takot na takot. Jessica, ano ba? Natatakot na ang bata. Nag-aalalang hiyaw ni Randy sa kapatid. Tinawanan lamang siya ni Jessica. Inilabas nito ang mga papeles na inihanda at inilapag sa harapan ni Freya. Nais itong pirmahan niya ang mga papeles na iyon. Nakasaad doon na hindi siya makikialam sa lahat ng ari-arian ng kanilang ama. Nakasaad rin sa isang papel na ibibigay niya sa kanila ang lahat ng brewery, ang mansyon, sasakyan, at ang lahat ng ari-arian ng kanilang ama. Nababaliw na ba kayo? Buhay pa ang ama nyo. Paano niyong magagawa sa kanya ito? Napangisi si Jessica habang si Randy ay hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip nito. Seryosong-seryoso ang mga mata nito. Alam naming nag-iingalo na si Daddy. Nakausap ko ang doktor niya at sinabi niya ilang araw na lamang ang ililalabing niya sa mundo. Meaning, iiwan niya na lahat sa iyo ang ari-arian niya. Kaya inuunahan ka na namin. Sinundan niyo ni Jessica ng malakas na lakhak. Pipirmahan ko yan. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, ay papakawalan mo na kami ni Freda. Asik niya kay Jessica. Good. Madali ka lang naman palang kausap eh. Yan lang ang kailangan namin sa'yo. Damay patuloy ang pamangkin ko. Salbahing tawa ni Jessica na iniabot sa kanya ang ballpen. Pero bago pa man niya mapirmahan ng papel, ay bigla na lamang nagkagulo. Isa-isang napatumba ang lahat ng mga tauhan ni Jessica at Randy. Kumilos na ang mga pulis kit mabilis na binuwad niya sa Freya at tatakbo na sana sila. Pero napatigil siya
nang itinulak silang dalawa ni Randy padapa. Binaril pala sila ni Cheska at mabuti na lamang ay naging maagap itong si Randy. Traitor ka, Randy! Sigaw ni Cheska. Nababarilin sana ulit si Randy na tinamaan sa braso, subalit napatigil ito ng maunahan ng mga pulis. Mabilis na kumilos ang mga ito para pigilan si Cheska. Nagwawawala ito matapos magawa ng baril at pinusasan ng mga pulis. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Anak ako ni Rafael Lauchinko. Kakasuhan ko kayo sa ginagawa niyo sa akin. Bitawan niyo ako! Sigaw nito na nagwawala pa. Hindi nakakilos si Freya sa bilis ng mga pangyayari. Nakita niya na lamang ang kanyang anak na si Freda na nag-aalalang dinaluhan si Randy. Kuya, Mr. Policeman, help my Kuya Randy. He's not bad. He helped me and saved Mommy and me. Umiiyak na wika ni Freda na dinaluhan si Randy. Niyakap nito ang lalaki na ikinagulat na lamang ni Freya. Ilalayo niya na sana si Freda, ngunit yumakap ito kay Randy. Shh! Stop crying or Mommy will be sad. Huwag kang umiyak ha, baby. Okay lang si Kuya. Pakawalan niyo ako. Kakasuhan ko kayong lahat. Naririnig niyo ba ako? Anak ako ni Rafael. Sigaw ni Cheska na nagwawala. Hoy maruming babae. Akala mo mapapasaya yung kayamanan ni Dad? At sa bastarda mong anak? Makinig ka. Hindi anak ni Dad si Freda. Anak yan ni Randy na kumahasa sa'yo. Bastarda yung anak mo. At wala yung karapatan sa kayamanan ni Dad. Napatigil na lamang si Cheska nang isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Huda! Hindi niya naituloy ang sasabihin nang makita sa harapan ng ama. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Lumapit ito kay Freya at maigpit na niyakap ang babae na lalong ikinagalit ni Cheska na ngayon ay nagwawala. Ang sinabi sa kanya ng doktor ay naghihingalo na ang ama. Bakit narito ito at mas malakas pa ata? Daddy! Kinalong nito ang umiiyak na si Freda at tinaplos ang buhok. Puno ng katanungan ang mga mata ni Freya sa asawa. Matagal na pala nitong alam ang patungkol sa nangyari sa kanya noon. Pero itinago nito at pinakasalan pa siya. Hindi niya naman magawang magalit kay Rafael dahil ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya noon mula sa kahihiyan. Pinakasalan siya nito at tinanggap kahit sino pa man siya. Nanggap nito ang masamang nakaraan niya at sinamahan siya sa kalungkutan niya. Si Rafael ang naroon sa kanya noong mga oras na takot siya. Si Rafael ang dahilan kung bakit nagawa niyang pumangon. Higit sa lahat, ito ang tumayong tunay na ama ni Freda kahit ng katotohanan na hindi niya ito anak. Kaya hindi niya magagawang magalit sa lalaking ito. Sa lalaking naging sandigan niya sa lahat ng problema niya sa buhay. Hindi niya kayang harapin ang lahat ng nangyayari sa buhay niya noon kung hindi dahil sa narito lagi sa tabi niyang si Rafael. Kaya kahit itinago nito sa kanyang katotohanan, ay hindi niya magawang magtampo o magalit dito. I'm sorry, love. I'm so sorry. Arin tong maigpit na niyakap silang dalawa ni Freda at hinalikan siya sa noo. Ha? Mas mahal mo pa talaga ang kabit mo kasi sa aming mga anak mo? Ang bastardang yan ay hindi mo anak. Anak yan sa pagkakasala at pagtataksil ni Freya sa'yo. Shut up! Sumusobra ka na. Sasirain mo pa talaga si Freya. Gayong ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinigawan ni Randy si Cheska na hindi nito inaasahan. Pati ba naman ikaw ay kakampi rin sa babaeng yan? Hoy Randy, baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa akin ay hindi mo maangkin ang malanding babaeng yan. Hindi na napigilan ni Randy na sampalin ng kanyang kapatid na si Cheska. Oo nga at masama silang anak. Pero hindi niya lubos akalain na magkakaganito si Cheska. Nagkasala man siya noon kay Freya. Pero nang dahil lamang iyon sa kalasingan niya, kaya hindi siya makapag-isip ng tama at tinalo siya ng kanyang kamundohang kagustuhan na maangkin ng dalaga na matagal na niyang gusto. Sobra niya ng pinagsisisihan ang nagawa niya kay Freya. Matagal niya nang gustong magbago, pero palagi siyang dinadaig ng mga sulsol ni Cheska sa kanya. Daddy, mga anak mo kami. Paano mong nagawa sa amin ito ha? Napaiyak na wika ni Cheska sa ama. All my life, ang gusto ko lang naman ay manahin ang kumpanya mo dahil anak mo ko. Bakit ba napakahirap gawin yan? Mas madali pa sa iyong ibigay kay Freya ang lahat kesa sa amin. Panunumbat pa ni Cheska sa ama. Wala na siyang nakikitang pagmamahal sa mga mata ng kanyang ama. Galit na ang naroon at pagsisisi. Sa tingin mo, ginagawa ko ba ito ng walang dahilan? Ang gusto ko ay makitang magbago kayo, Cheska, at magsikap.
Pero anong ginawa nyo? Dad, bakit kailangan pa namin magsikap at magpakahirap kung nariyan naman na ang tauhan natin na siyang gagawa ng mga bagay para sa atin? Kaya nga sinasahuran natin sila, hindi ba? You are so unfair, Daddy. Mas pinili mo pa ang babaeng yan. Hiyaw ni Keska. Sige na sir, daling nyo na si Keska sa kulungan. Utos ni Rafael sa mga ito. Dad, I'm your daughter. How could you do this to me? Hindi kita anak. At sawa na ako sa kasamaan mo, Keska. Kayo ni Randy, hindi ko kayo mga anak. Natigilan ng lahat matapos marinig ang sinabi ni Rafael. Habang si Randy ay nakayuko lamang at hindi nagsasalita. Matagal niya nang alamang patungkol sa bagay na ito. Nakakahiya na talaga kay Rafael na itinuturing silang anak. Pero ganito ang isinukli nila. Nalaman niya ang patungkol sa bagay na ito mula noong bata pa sila. Hindi niya sinasadyang marinig ang pag-aaway ng ama at ng inang si Eleanor. Pinikot lamang ni Eleanor noon ang kanilang ama hanggang sa may nangyari sa kanila. Kaya ito pinakasalan ng kanilang ama. At nang dahil sa ipinagbubuntis nito ang anak niya. Ngunit sa mapagbirong tadhana, huli na nang malaman ni Rafael na baog pala siya at hindi maaaring magkaanak. Ilang ulit pang nagkandak ng paternity test noon si Rafael. Kaya't nalaman nitong hindi niya talaga anak ang dalawa. Doon nagsimulang lumayo ang loob nito kay Eleanor. Lalo na noong nakita nitong lumalaki silang dalawa ni Keska na walang modo kagaya ng ina. Nakulong si Keska ng tuluyan. Hindi na ito binigyan pa ni Rafael ng isa pang pagkakataon, habang si Randy naman ay nagbago ang buhay at lumayo sa kanila. Gusto nitong magsimula ng bagong buhay matapos na humingi ng tawad kay Freya at sa kinilala nitong ama. Lumipas ang ilang taon at tuluyan nang kilalo ni Rafael ang sakit. Namuhay siyang masigla at isang napakagandang balita ang itinabot sa kanya ng asawang si Freya isang araw. Love, I have surprise for you. Puno ng pag-aalala si Rafael na sumugod sa ospital matapos makatanggap ng tawag mula sa opisina. May sinugod nila si Freya sa ospital. Kasalukuyan sana siyang nasa brewery at may ginagawa silang bagong brand ng alak na malapit na nilang i-launch nang tumawag sa kanya ang sekretary. Takot na sumugod siya sa ospital para malaman kung ano ang nangyari kay Freya. Nabunutan siya ng tinig nang makita itong nakangiti. Si Freya at Freda na ang naging buhay niya. Hindi siya kailanman nalungkot na kasama niya ang dalawa at nakahanda siyang sumugal sa lahat ng laban sa buhay. Basta't kasama niya lamang ang kanyang supportive wife at ang isang makulit na anak. What is it, love? Excited na tanong niya habang dinadala sa mga labi ang malalambot na kamay ni Freya. Buntis ako at may kapatid na si Freda. Bulalas ng asawang si Freya. Napasigaw sa tuwa si Rafael na niyakap ng maigpit si Freya. Hindi niya napigilan ang sariling siilin ng matamis na halik sa labi ang asawa. Sobrang saya niya na ibinalita nito sa kanya. Hindi niya inaasahang bibigyan pa sila ng Diyos ng anak. Mahigit 50 na siya. At for the first time, ay magkakaroon pa siya ng anak. Yung tunay niyang anak talaga. Napakasaya ng buhay ni Rafael at kontento na siya. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos. May bata at maganda siyang asawa. Bonus niya yung napakabait nito at matalino. May preda na siyang minahal siya ng totoo. At kagaya ng kanyang ina, ay masipag at matalino. Ano pa ba ang hihilingin niya sa Diyos? Ipinagdarasal niya na lamang na sana'y magbagong buhay na si Jessica. Sana'y makita nito ang lahat ng pagkakamali niya. Iyon na lamang ang tanging kahilingan ngayon ng isang Rafael Lauchinko. May mga bagay sa buhay natin na minsan ay mahirap tanggapin, lalo na kung nagdudulot ito sa atin ng sobrang sakit at kabiguan. Pero sana, mas lagi nating piliin ang lumaban sa buhay at umarap sa mga pagsubok sa buhay natin. Kahit gaano pa kahirap at kasakit ang pinagdaraanan natin, laging tandaan na may Diyos na nakakakita ng lahat ng paghihirap natin. Sa bawat bagyong darating, ay may liwanag ng araw na naghihintay. Kapag lumipas na ang bagyo, ay darating ang isang maliwanag na araw. Ganyan rin sa buhay ng tao. Laging tandaan na habang buhay ka pa, ay meron pang pag-asa. Kagaya ni Freya, na kahit ano pa man ang nakaraan, ay mas pinili niyang bumangon at lumaban, kahit gaano pa kasalimutan ang buhay.